church where Jesus Christ statement ng ating pong church. So, ngayon po natapos yung ating praise and worship, pupunta po tayo sa ating main course. So, mga cellphone po natin, kung pwedeng silent, off, para po maramdam natin ng gusto yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito. And akin po tinatawagan ating ah, ito po yung verse for this day. 2 Chronicle 20:14 to 17. Tayo po tumayo at basahin po natin ang ating verse. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benia, the son of Zeel, the son of Mattiah, a Levite and descendant of Asaph. As he stood in assembly, he said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judea and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the Jor in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out, face them tomorrow, and the Lord will be with you." Blessed the word of the God today. Panatili po tayong tumayo at tawagin po natin ang ating pastora na magbibigay ng mensahe sa umagang ito. Let's stretch our hands and pray. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon, sa araw na to. We ask you, Panginoon, of wisdom and knowledge and fresh revelation, Panginoon, kay Pastor Marlene, Lord God. Be with her. Be the mouthpiece, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito. Lord, i-prepare mo ang aming puso, ang aming isip, upang manamnam namin, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito. At itong mensaheng ito, Panginoon, ay titimo sa aming mga puso at madadala namin, Panginoon, bilang kalakasan namin spiritual, Lord God. Be with us, O God, and be with Pastor Marlene, Panginoon. Gamitin mo siya as a vessel, Panginoon, na siyang magdadala ng iyong mensahe, Lord. We pray all these things, O God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, thank you, Kuya Essie. Praise God. Okay.
So magandang umaga. Amen. So, ang gagwapo ng ating mga kapatid. At ang gaganda. Amen. Amen po ba? Ang lakas ng amen ni Kuya Ray. Praise God. So, we continue to rejoice in the presence of God habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Nung nakaraan is we need the armor of God, di ba? Sa ating labanan. Kasi nga, every day we have a battle in our lives. Meron tayong mga pinaglalabanan, meron tayong mga hinaharap sa buhay natin. Amen. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon is, yung sa binanggit kanina, di ba? The battle is not yours, but God. Amen. Ano mang mga problema nyo, mga pagsubok nyo, mga hinaharap ninyo, tandaan nyo, ano mang laban ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. At ang bawat battle ng buhay natin, kapag si Lord ang lumaban, palagi tayong panalo. Amen. So, sa ngayon, pag tinanong, ano ba yung hinaharap mo ngayon? Ano ba yung mga problema ang dumarating sa buhay mo? Ano mga battle na nararanasan mo ngayon sa buhay mo? Ang sabi dito, ano ba yung spiritual battle? Minsan sinasabi dito, it is about darkness, it is about temptation, mga pagsubok sa buhay natin, problem, minsan naman ito ay sickness, mga pain na na-experience natin sa buhay natin. Ito ay nilalabanan natin. Hindi natin minsan kaya, lalo minsan yung isip natin para sa sabog na talagang, minsan may mga tao na di-depress because of those problem na nai-encounter. Sabi doon, depression. Pero sabi dito, the battle is not yours, but God. Always that. Amen. Ano mang laban mo ngayon, ano mang hinaharap mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, laban ng Diyos yan. Amen. Praise God. So, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Panginoon, salamat o Diyos sa araw na ito, sapagkat alam ko na yung mga salita na maririnig nila ay rerema sa amin. Di ba? Na-experience natin. So itong bagay na ito, sabi ko, ano kaya, dati hindi ko maintindihan, ano ba yun? Gera ba ito? Ano ba yung mga nangyayari nun? Kasi in Old Testament, maraming nangyayari noon pa. Yung iba nga sabi, tapos na naman ang Old Testament eh. Pero ang Old Testament ay hindi tinanggal sa Biblia. Even we have already a New Testament, but the Old Testament remain. Hindi po ba? So kasi lahat na nangyayari sa mundo, mula noon, di ba may mga bagay na parang paulit-ulit na lang. Amen po ba? Kaya dapat maintindihan natin ang mga bagay na yon. Kaya sabi ko, ano ba itong Kronika? Di ba? Yung kasunod, King, di ba? Nagsimula, and then Kronika ang kasunod noon. So, ngayon, kung ready na po ang ating musician, awit lang ang ikli. Pero nandun na yung halos message. So, ito yung i-intro ko sa inyo. Sa halip na palabas ngayon, hindi palabas. Isang awit na ito yung ating, siguro first time din ng ating musician, pero hallelujah. Okay. Sa aklat ng Kronika matatagpuan, isang hari ng Huda, may takot sa puso gaya ng sinuman. Ngunit walang pag-aalilangan, siya'y lumuhod, tumawag kay Yahweh, kanyang itinulog ang kalaban kay dami. Diyos ay tinugon, sa kanya'y sinabi, so sapat wag kang matakot.
Sila'y nagkayuno, sabay na nagpupuri, lahat ay sama-samang katinaang hari. Patnubay ni Yahweh sa kanya'y namalagi, dahil sa panalangin sila'y nagwawagi. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, wag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Banta sa ating bayan, ating nalalaman, kahit ang iba'y nagbubulag-bulagan, di maitatatwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan, kawawang bansa kung si Jesus di magahari. Walang patutungo, tiyak na masasawi, ating inumbay walang pasubali. Kukunin ng kaaway, sila'y magwawagi. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, wag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, wag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Amen po ba? Tayo po ay mananalangin, magkakaisa, at sabi doon, kahit anong banta, problema sa buhay ng tao, walang katalunan dahil kasama natin ang Diyos. Amen. So yun po ang aking introduction. Okay? So, ngayon, yung pinag-aaral natin is about the book of Chronica. Di ba? Sabi dito, ang laban na ito ay laban ng Diyos. Sarap pakinggan, di ba? Ang laban mo, laban ng Diyos yan eh. Ng lahat ng hinaharap mong problema. Minsan parang masusukol ka na sa lahat ng problemang nararanasan mo. Parang gigive up ka na. Parang halos sobrang lungkot mo na yung depression nararanasan ng mga tao. Di ba? Kasi sabi ko nga, minsan kabi-kabila. Kasi sabi dito, ang tindi nung nararanasan ni Jehoshaphat bilang isang hari. Ang mag-lead po ay hindi madali. Ang maging padre di pamilya, ang maging pastor, ang maging presidente, ang maging hari ay hindi po madali. Kasi po, nasa kanya ang bigat ng inaatang sa kanya. Amen po ba? At hindi ko naman sinabing basta tatay na even tayong lahat bilang isang ina. Ganun din. So lahat po tayo ay may responsibilidad na hinaharap. At bawat isa ay may mga problemang nai-encounter everyday. Amen po ba? Amen. So, at itong si Jehoshaphat, ano nga ba nangyari kay Jehoshaphat? Sabi dito, si Jehoshaphat, 35 years old lang siya. Naging hari na siya, bata-bata pa, di ba? Parang nakaatang na. Hari din naman yung kanyang tatay, pero siya po ay hari ng Judah. He became the king of Judah and reigned in Jerusalem for 25 years. Tagal din niya naging, ika nga sa presidente, 25 years. Kung sa pagiging hari, 25 years, di ba? He followed the ways of the father Asa, di ba? He has a deep relationship. Kaya po, sa kabila ng mga problema na may encounter ni Jehoshaphat sa buhay niya bilang hari, dahil sabi ko nga, may mga labanan nung una, gano'n ang mga kaharian, di ba? May mga labanang nangyayari sa kanila. So, he actively, sabi din, nung panahon kasi na yun, na hinahawakan nila ang lugar ng Judah bilang isang hari, medyo na-influencean sila ng idolatry. Kasi po, sa panahon ni King Ahab, yung mga yon, di ba? Na-under po sila. Kaya tingnan nyo, halimbawa po tayo, nasakop ng Spanish, di ba? Tingnan nyo, may mga lingwahe tayong Spanish. Hanggang ngayon, na-adapt natin. Di ba? Pag nakakausap po yung mga Spanish, tinidor, kutsara, yan mga Spanish yan. Di ba? So, marunong mag-Spanish, di ba? Marunong tayo magbilang. Kasi po, na-adapt natin yan. Sila ganun din. Kung sino po ang minsan nakakasakop sa kanila, may nai-influence po sa kanila na mga tao. Na halimbawa yung mga, kung sila po ay sumasamba sa mga ganito, sila po ay na-influensyahan ng malaki. So, dahil sabi doon, obedience to God is the key of His blessing, hindi po ba? Ang disobedience, there's a curse. Amen po ba? So, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao, may pinagsimulan. Amen. And then He sent the priests, the Levites, pero sa kabila po ng bagay na yon,
si King Judah hindi na impluwensyahan. Bagkus, yung impluwensya ng Diyos nasa kanya. Ang may takot sa Diyos, sabi dito, nakita natin yung mga Levites, yung mga princess, yung mga priest, directly pinatuturuan niya ang mga tao tungkol sa kabanalan, tungkol sa Diyos. Amen. Tayo ang pinakang kailangan natin sa buhay natin. Tayo mismo ay magtuturo even in our family kung anong tama at dapat sa harapan ng Panginoon. Amen. And then, sabi dito, siya po ay ika-6 na henerasyon na ni Haring David. So, makikita natin, there will be a spiritual revivers, immerse wealth, honor, and peace of the nation. Bakit kaya? Merong mga blessing na matindi sa panahon niya. Kasi nakita nila yung pagsama ng Diyos sa buhay ni Jehoshaphat at paglakad niya ng matuwid. Kaya nga sabi doon, ang blessing, nagpuplo lang yan eh, as you walk righteously in the sight of God. Amen. As we walk, kaya sabi doon, mahalaga po ang paglakad natin papalapit sa Panginoon. Amen. And then, sabi dito, sino ba si Jehoshaphat? Alam niyo ang ibig sabihin ng Jehoshaphat? Means Yahweh has judged or God has decided. Sabi ko nung pinakikinggan ko to, sabi ko, pinag-aaralan ko, God has decided. Sabi dito, when God decided, no one can stop it. Di ba? Tingnan nyo, anumang plano ng Diyos, anumang dinesisyon na niya, walang makakapigil. Amen po ba? Pag sinabi ng Diyos, I will create heaven and earth, meron po bang nakapagpigil yung mga anghel? Siguro sasabihin ng mga angel, Lord, ba't ka pa gagawa? Nandito na kami. Hindi ba kami sapat? Walang nakapigil, di ba? When God created na, sabi, bibigyan ko ng partner si Adan dahil nalulungkot. Hindi ba? O sige. Walang nakapagpigil na gawin ng Diyos si Eva. Kumuha siya ng buto, di ba? Part ng ribs, di ba? Kaya kulang ang ribs ng mga lalaki, di ba? Kaya pag sinasabi lang, nahanap mo na ba yung part ng ribs mo? Di ba? Yung nag-fit sa'yo, yung partner mo. So yun po, kaya pag gusto ka niyang i-bless, bigyan ng partner, no one can stop. Amen. So the people of Israel, sabi dito, pag sinabi ng Diyos na ibibigay ko ang promised land, yes, maaring naghintay sila. Maaring dahil sa kakulitan nila, sa katigasan ng ulo nila, ano bang nangyari? Paikot-ikot sila, 40 years, how many years bago nila natanggap yung blessing, yung tinuro ko ng last time about the victory dun sa walls of Jericho. So sabi dito, pag sinabi ng Diyos, tutupukin ko na. Kaya sinabi doon, Yahweh has judged, may hatol din ng Diyos. Kaya sabi doon, mas mabuti nang tayo sumunod sa Panginoon. Amen. Kaysa tayo hatulan sa mga mali at kasalanan natin. So sabi dito, bakit tinupok ang tinatawag na nung panahon ni Noah sa magitan ng flood, di ba? Bakit nagkaroon ng matinding baha? Dahil sa matinding kasalanan na nakikita niya. May nakapagpigil ba? Even si Noah na kaibigan niya, napigil niya ba? Nung mag-decide si Lord, I will. Di ba? Sinabi niya yon. And then sabi dito, pag sinabi ng Diyos, pagtatagumpayin kita. Pagtatagumpayin kita. So, sabihin mo nga, pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Amen po ba? Kaya, yun ang panghawakan natin. Pag may sinabi pala si Lord, may dinidesisyonan siya. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, pagpapalain ka niya. Bibigyan kita ng kotse, bibigyan kita ng bahay, alam mo yun? Minsan nga, non-stop yung blessing na natatanggap mo. Pero may mga tao na susukol din ng matitinding problema, especially kapag hindi mo naiintindihan ang tungkol sa Diyos. Hindi mo nakikilala mo siya, pero how you encounter God? Paano ka nagiging malapit sa Kanya sa kabila ng mga problema at pagsubok sa buhay? Ikaw ba'y lumalayo sa Kanya? Ikaw ba ay nagtatampo? Huwag po ganon. The more we have a hard times, problems, trials, lalo tayo lumapit sa Panginoon. Amen. So, the Lord of heaven and armies has spoken. Who can change His plan? When His hand is raised, who can stop Him? Kapag si Lord nagsabi, magtatagumpay ka, walang makakabago ng anumang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya parang natouched ako nun sa, when God decide, oo nga naman, kung ano man ang desisyon na ng Diyos, kung ano man planuhin ng Diyos, walang nakakahadlang. Amen. Nung planuhin ng Diyos Ama, na gusto niyang bumaba ang Panginoong Yesus para iligtas ang bawat isa, para si Jesus, ibigay niya ang kanyang sarili sa krus, walang nakapagpigil. Amen po ba? Kaya nga po nung binigay ng Ama ang kanyang anak, ano pong natanggap natin? Kaligtasan. Amen. Hindi lang kaligtasan, kagalingan.
kapayapaan. Peace be with you, sabi ni Jesus. Di ba? Si Lord ang the best na mensahe sa bawat tagumpay ng isang tao. At dumating ng panahon na si Lord ay nasa krus, pwede naman siyang tangkalagan. Pwede naman siyang tulungan ng mga anghel. Pero it is stop. Dahil kailangan matupad na tao ay maligtas. Amen po ba? Kaya kung halimbawa, meron nakawala na angel, teka muna, makababa, nag-disobey siya sa Diyos Ama. Di ba? Eh di wala tayong kaligtasan. Amen po ba? Nagigets niyo po ba ang lahat ng bagay na ito? There is always na ginagawa ang Diyos. Kaya walang nakakapigil. Nung dumating ba si Jesus aakyat sa langit, sinabi niya na, aakyat na ako. Lord, siguro yung mga disciple, Lord, nandito pa kami, di ba kami sasama? Sabi ni Lord, kailangan kang umakyat dahil kailangan bumaba ng banal na Espiritu. Kung di ako aakyat, hindi bababa ang banal na Espiritu. Di ba sinabi ni Lord yun? May nakapagpigil ba? Kahit hilahin pa nila si Lord, aalis at aalis ang Panginoon. Kapag natapos na ang kanyang dapat gawin, may meron namang gagawa at ito ang banal na Espiritu na nagdidwell sa bawat isa sa atin. Amen. So, ano ang naranasan ni? So, ngayon, sabi dito, ano ngayon ang iyong hinaharap? Ano ngayon ang iyong problema? Sabi dito, Jehoshaphat trusting God even in hard times. Kahit sa matinding problema at pagsubok ng kanyang buhay, siya ay nagtiwala sa Panginoon. Sabi niya, Lord, we are powerless. Before the vast number that fight against us, we do not know what to do, but we look to you. Ano ibig sabihin, Lord, ang dami-dami naming kaaway. Alam mo ba kung ilan ang kaaway ni Jehoshaphat? Kung sila ay Judah, may 3 silang kalabang matindi. Moab, taga Moab, Ammon, Edom. 3 bansa. Nagsama-sama, laban sa isa. 3-in-1. Copy ba yon? Diba? Pag tinignan mo, 3 bansa maglalaban-laban sa isang bansa. Alam nila kung gaano kalakas kapag kasama ang Diyos. At takot sila. Kaya nagkaisa sila. Sige, magtulungan tayo. Lalabanan natin ang Judah. Can you imagine kung pag lahat ng tao at nagsama-sama, ano ang laban nila? Para bang pag tinignan niya, sabi niya, I am powerless. Wala akong kakayahan. Makikita natin ang humility ni Jehoshaphat. Wala siyang kakayahan, sinabi niya. Kahit pa sabi humingi siya ng tulong, wala siyang kakayahan. Pero may kakayahan ang Diyos para kumilos sa buhay ng mga taga-Judah. Amen po ba? Minsan sa buhay natin, meron tayong mga problema. Minsan, pinansyal. Teka, bago pa lamang, naranasan niyo ba yung matinding hirap sa mundo na naranasan natin na walang pambili ng gatas ang anak, may sakit pa. Yung parang sinakluban ka na yata ng langit at lupa kasi halos hindi mo na alam kung saan ka mangungutam. Sino po mga naka-experience na ng gano'n na parang sobrang hirap ng buhay. Kapag umiiyak yung bata, parang ang hirap-hirap na nakikita mo nilang sila umiyak pero wala kang maibiling panggatas. Kapag nariyan sa hospital, wala kang pambayad sa hospital. Napakahirap po ng pakiramdam na yun kasi na-experience ko lahat yung bagay na yun. Yung kahirapan, yung sa hospital, hindi madali po. Maghahanap ka ng pera kung paano ka mangungutang. Hindi po madali ang lahat ng bagay na yon. Yung nag-a-apply ka, papunta ka dito sa abroad, minsan kahit pamasahe mo, gustong-gusto mo makaalis dahil gusto mo magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo. Pero hindi mo magawa dahil, kulang. Pero nakita niyo rin ba na kung paano si Lord kumilos at sinustain ka sa isang bagay? Amen. Sabi ko nga, we start from zero. We start from walang-wala. Pero alam niyo, nung papunta ako dito sa abroad, yung first time ko dito, can you imagine, mayroong magbibigay sa akin 20,000 directly. Sabi niya, Pastora, ito ay pampuhunan ko sana, pero sabi ni Lord, ibigay ko. At that time, nag-asikaso na kami papunta sa abroad. Wala talaga eh. Sabi ko, by faith talaga ang paglabas namin at pag-alis at pagpunta sa lugar na ito. Pero yung 20,000, iniabot sa akin. Sa inyo na yan, Pastora. Alam ko, pagpapalain pa ni Lord ako dahil alam ko ang binigyan ko ang lingkod ng Diyos. Yung isa, biglang tumapik sa akin, Pastora, para sa ano mo, maleta mo. Wala naman akong passport at that time, nung tinapik niya ako doon, bakit kaya ako binibigyan ito ng maleta, pang maleta daw?
Siya pala, nabivision niya, aalis ako ng bansa. Amen. May mga ganun hinihipo ni Lord. Pero I have a desire na. Sabi ko, Lord, gusto kong lumabas ng bansa. Kinausap ko si Lord ang gumawa ng paraan. Siya yung gumawa ng way. Kaya kami nakalabas at nakarating sa lugar ng bansang ito. Amen. When you ask sa Panginoon, God will grant it. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ganyan si Jehoshaphat, kilala niya ang kanyang Diyos. Kahit nariyan ang vast army, kahit kabila ang naniningil sa'yo, ngayon wala ka. Pero sa susunod, makikita mo kung paano si Lord nag-provide. Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Sabi ko nga, pag tinitingnan ko nga, sabi ko, Lord, dami mo nang ginawa sa buhay ko. And it become a testimony. All the trials, all the testing na nangyayari sa buhay mo, it become a testimony. Amen po ba? At iiyak ka na lang at magpapasalamat ka kung ano mga ginawa na ng Diyos sa buhay mo. Yung makikita mo dati, hirap na hirap ka, magpagamot. Dati talaga sabi ko, yung anak ko, hindi ko na alam ang gagawin ko kasi palagi nasa hospital. Siya po kasi matindi yung asthma. Pag inasma na siya, sabi ko, alam mo, ikay anak mayaman eh. Kaya anak mayaman, lagi ka nasa ospital eh. Laki ng bill, lagi mga 30,000. Ang aming love gift, 10,000, 5,000, ganun lang talaga monthly. Pag pumasok ka na sa hospital, ano mangyayari sa'yo? Wala ka nang kakainin. Amen. Pero nakasurvive kami sa maraming bagay na yon. Bless kami ng Panginoon. Amen. So tayo po, yung pagpunta natin dito, huwag niyo pong aaksayahin. Amen po ba? Merong plano si Lord kung bakit kayo pinagpala to be a channel of blessing. Amen. So, sabi dito, how to fight all the battles. Sabi doon, paano natin lalabanan ang mga problema, ang mga pagsubok sa buhay natin? Paano po kaya? Sa araw-araw ng buhay natin. And number 1, you have a heart committed to God. Kailangan nakatalaga ang puso mo sa Panginoon sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo. Amen po ba? Ang commitment mo na kay God. Sabi dito, the Lord was with Jehoshaphat because he followed the ways of the Lord. Sa kabila ng mga nakikita ni Jehoshaphat sa mundo, sa kahirapan, makikita niyang ang dami kong kalaban, siya ay nagtiwala sa Panginoon. Sa kabila ng impluensya ng mga iba't ibang tao. Sabi ko nga, ang tindi ng pinagharapan nila, pero sila'y na-reform at the time. Nabago sila because the Word of God, ang Panginoon, ang salita ng Diyos, inihasik sa mga tao. Kaya nga pag nagsabi na siyang, can we pray and fast? Di ba yung sinabi ko, siya'y nagayuno sabay na nagpupuri, lahat ay sama-sama pati na ang hari. Di ba? Nung manalangin sila, wala silang ginawa na, Jehoshaphat, paano kaya to? 3 ang ating bansang kaaway. Paano tayo? Hindi sila nagreklamo, wala silang sinalita. Kundi sinabi ni Jehoshaphat, we will have a national fasting. We will have a prayer and fasting. Pray can move. Pag nanalangin ka kay Diyos directly, si Lord ang nakikinig sa'yo. Amen po ba? At kapag nanalangin ka, hindi pwedeng, hindi kanya tutugunin. Amen po ba? Mayroon po ba kayong prayer na parang hinihintay nyo pa? Di hintay nyo, pero maniwala kayo at manampalataya sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin, sabi doon, hindi kayang limitahan. Amen. So, okay. Alam nyo kung paano priority ni ni Jehoshaphat, si Lord sa buhay niya. Hindi dahil siya isang hari, siya ay nakaupo lang. He is a prayerful man. Siya yung prayerful king. Sabi dito, as a king, he led the people of Judah to draw near to God. As a father, draw near your children to God. Ilapit nyo ang inyong mga anak. Kami mga pastor, kayo yung mga member, inilalapit namin kayo, papalapit at sa pagkakilala sa Panginoon. He committed his situation to God, acknowledging the only God who can save the nation. Naniwala siya sa Panginoon na, Lord, ikaw lang ang makapagliligtas sa amin.
sobrang liit lang namin. Kokonti lang kami. Laban sa napakarami naming kalaban. Kaya nagpakumbaba. Pinakita ni Jehoshaphat, lumuhod siya sa Panginoon. Sinabi niya ito, pero yung mga tao, di ba? Buong bayan ng bansang Juda, nagkaisa sila. Can you imagine? Sabi ko nga sa inyo, pag nagkaisa, iba ang kayang gawin ng ating Diyos. Amen. Kahit naman po sabihin natin ito'y bansang Pilipinas pa yan, kung may takot ang tao ng nanunungkulan, siyempre magkakaroon din ng divine fear ang mga tao. At pag may divine fear sila, malalayo sila sa anumang mali at kasalanan. Amen. Mananatili pa po ba ang mga patayan, ang mga nakawan, kung sila ay may divine fear sa God? Hindi po. Dahil hindi naman sa church. Kung magkakaisa, di po ba kahit nga sabi ko, ito na yung darating na anniversary. Minsan 3 days lang, kayang tapusin ang sayaw, ang kanta. Di ba? Minsan ganun eh. O sige, ganito. Hanggat di natatapos, dire-diretso ang practice. Parang walang tigil ka nagpa-practice. Bakit? Para kay God eh. At makikita natin, kahit ang ikli lang ng practice minsan dumating, pero makikita mo, the victory over that anniversary. Amen. Nagkakaisa yung mga nagluluto. Nagkakaisa yung mga tao na nasa music. Pero paano kung di nagkaisa? Hindi, ang gusto kong kanta ay ganito. Hindi, ang gusto kong kanta ay ganito. Walang matatapos na gagawing kanta. Amen po ba? Dapat may pagkakaisa. Hindi, gusto ko key of C. No, hindi, gusto ko key of D. Iba-ibahin nyo ang key. Pakinggan nyo. KFC daw. Okay, so siguro ang gulo. Di po ba? Di po ba? So, he committed his situation. He praised God's glory and took comfort in His presence. Ang ginawa po niya, nagpuri siya sa Diyos ng matindi. Nagpasalamat siya sa Panginoon. And he acknowledged God is in control. Amen. Always remember, O Lord God our Father, are you not the God who is in the heaven? You rule over all kingdoms of the nation. Power and might are in your hand. No one can withstand with you. So ibig sabihin, Lord, ikaw naman ang hari. Ikaw naman ang Diyos ng mga Diyos. Di ba? Ikaw ang may-ari ng lahat. Kayang-kaya mo. Talagang pagpapaalala, di ba? Ikaw ang gumawa ng heaven. Kita mo lahat, di ba? Kaya sinasabi ko din sa inyo, ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Walang imposible. Kaya anumang pinagpipray mo ngayon, anumang nilalaban mo sa buhay ngayon, magtatagumpay ka. Amen. Alam mo, merong isang babae na halos dumating sa buhay niya na iniwan siya ng, meron siyang anak, and then iniwan siya ng kanyang asawa kasi naghanap na ng iba, no? Pero yung kanyang buhay talagang medyo nahirapan siya. Sabi niya, paano na kaya ang buhay ko? Paano na kaya mangyayari sa buhay ko? Parang hirap na hirap siya. Naging solo parent siya. And then at that time, may business siya. Dumating naman ang bagyo. Yung business niya, paano na to? Wala na akong puhunan. Pag tiningnan mo siya, sunod-sunod. May baby pa siya. Meron siyang, yung kanyang business, nawasak, nasira, wala na siyang puhunan. Wala siyang asawang pwedeng sandigan dahil kumabilang bahay na. So, ang hirap ng kanyang buhay. Pero alam niyo ba, nung dumating ang kahuli-huli ang punto niya ng buhay niya, kasi wala siya sa, yung pagkakilala sa Panginoon, kaya sariling effort niya yung iniisip niya. Kahulihan, nakita niya yung tali, magbibigti na lang siya. Minsan ang tao, ang kahuli-hulihan nilang solusyon, magpakamatay. Maraming taong ganon, narinig natin, depression, nagpakamatay. Pero sa palagay ninyo ba, naresolbahan ang kanilang problema? Hindi. Sa tingin nila, nakapagpahinga sila. Mabuti kung nakapagpahinga kang kasama ang Diyos. Pero kung nakapagpahinga kang, pupunta ka rin sa mas matindi pa, ang tinatawag na impyerno, mas masakit yun. Akala natin, pagod na pagod ka na. Kaya ako, sabi ko nga salamat sa tatay ko, na laging kahit anong problema, kahit anong pagsubok na dumating sa buhay niyo, wag na wag kayong papakamatay, pupunta kayong impyerno. Maliit pala ako, naririnig ko na lagi ang tatay ko na ganun. Hindi naman siya sa Word of God. Pero yung word na sinabi niya sa akin hanggang ngayon, kaya kahit may problema ako, kahit anong magpagsubok, ayoko nga pumunta impyerno. Di ba? Nag-iisip ka pa lang nga, parang nag-aano ka, pero think about God, kung anong kaya niyang gawin. Alam mo yung taong niya yun, nung makita niya, umiyak yung anak niya, muntik na talaga. Sabi niya, umiyak yung baby, umiyak, sabi doon, sorry anak, muntik ko nang kitilin ang buhay ko. Tapos, biglang may taong ginamit at nagkaroon ulit siya ng puhunan
At sa ngayon, talagang binless na siya. Pinayaman pa siya. Minsan di mo alam ang katok ng pagpapala. May mga magsasara pero may magbubukas. At ang pagbukas na yon, grabe pala yung blessing na darating sa iyo. Hindi mo kayang mahawakan na lahat kasi nandyan na eh. Amen po ba? Amen. Okay, medyo na Okay, the second is the crisis. Yo. Amen, di naman halata. Pag tinignan ko kayo. Pag sinabi kasing parang matinding pati tayo nangangamay pero namimilog naman tayo, di ba? So, walang nagkikrisis dito. So, sabi dito, the Moab, Ammon, and Edom, they are gathered together to destroy Judah. Yung tatlong ito, yung crisis na matinding iyan, tatlong magsasama-sama. Ngayon, ipapaliwanag ko, sino yung mga kaaway nila? Sino po yung kaaway nila? Sinong kaaway ng Judah? Hindi ko po marinig. Sino pong kaaway ng mga Judah? Okay. Yan po, galing po sa Moab, Moabites, yan sila. Ammon, Edom. So ngayon, sino itong mga kaaway? At anong represent niyan sa buhay natin? Number 1, Moab. He is of my father. Galing siya sa tatay ko. Ito kayang mga kalaban ng Judah. Sino ba yan? Yan po ay anak ni Lot. Kilala niyo po ba si Lot? Hindi po kapitbahay niyo. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Yan, para makuha niyo. Dati nga nung pinag-aaral, ganda pala nito. Anak siya pamangkin siya ni Abraham, si Lot. Ngayon si Lot, siya yung tao na tiningnan niya yung kalawakan na sabi doon, Tiyo, tayo nag-aaway-aaway na yung pamilya natin, yung nag-aaway-aaway na, gusto ko nang umalis. Di ba sa ating pamilya, kapag nag-aaway-aaway na, minsan lumilipad na, umaalis na, naglalayasan na. Pero magkakamag-anak yan, di ba? Sa halip nagkakaisa at nagkakatulungan. So si Lot, pumunta sila sa Sodom at Gomorrah. Kasi in Sodom at Gomorrah, malawak, mayaman. Ngayon, di ba ito yung tinupok ng Diyos dahil sa kasalanan? So, para makita natin saan galing yung mga kaaway ng Judah o ng Israel, di ba? Si Lot, ang naging anak niya, si Moab, dun sa panganay. So, saan galing? Galing din sa descendants at pamilya rin, at kamag-anak din, at kadugo rin. Yung mga Abraham, kung titingnan natin, ang mga naging kaaway. Amen. So, yan, ang pangalan so ngayon, nakita natin, ang Moabites pala. Halos kadugo rin, kamag-anak din, di ba? Moab, he is of my father. Kasi ang nangyari, sila po ay, nung after na nagkaroon ng magtubok sa sinatawag na Sodom at Gomorrah, sila po'y pumunta sa cave. Lumayo sila. Yung kanyang asawa, dahil sa katigasan ng ulo, sabi ni Lord, tutupukin ko na ang Sodom at Gomorrah. Ngayon, walang lilingon. Lumingon. So, naging bato siya. Di ba? At dahil sa bagay na yon, nakalaya po sila, umalis sila, wala na yan. Pero yung spirit na meron doon ng kasalanan na natili po sa kanyang mga anak. Amen po ba? Sabi nung anak, sipingan natin si tatay. Can you imagine? Ito po ang nangyari sa kanila. Siyempre mauubos na sila parehas babae. Walang lalaki, ang lalaki lang yung tatay nila. Ang ginawa ng babae, nilasing yung tatay at sinipingan ng ama. At ang nabuo ay si Moab. The next, yung babae naman na bunso. At ang nabuo naman ay si Ammon. So galing ang Ammonites at Moabs sa kay Lot. Can you imagine? Doon pala galing yung mga kalaban. Di ba? Galing sa kasalanan, nang galing kasi sila saan? Sa Sodom at Gomorrah. At ang spirit, akala mo natapos na yon. Hindi, sa halip na pumunta uli sila sa tito nila, sa tiyo niya, hindi, siguro nahiya na. Nagpunta na lang sila sa cave. Kaya anong represent nun? Moab, spiritual meaning is seduction. Vices, drunkenness, and temptation. May nararanasan po ba tayo niyan? Naroon pa rin pa po ba tayo sa bisyo? Naroon pa tayo sa seduction ng mga nangyayari?
ng mga temptation, distraction, and backsliding heart. Yan po yan. Yan po ang spirit na yan pag sinabing Moab. And then the next, Ammon represent the younger daughter. His son is Ammon, represent dryness kasi galing siya sa son. Dryness, hypocrisy, or weak, or nagtatago ka sa pagkatao mo. Tayo po ba ay Ammon na meron tinatawag na spiritual dryness na tayo? Yun po ang ibig sabihin. And then Edom is the grandson of Esau, who is the twin brother of Jacob. Ngayon, yung twin brother niya, nagkaasawa ng Canaanite. At ngayon, ang ibig sabihin ng represent nito sa buhay natin is conflict. Di ba magkaaway ang magkapatid? Di ba? So yung magkapatid na yan, yes, nagkasundo, pero yung spirit nandun. The conflict, the anger, the pride, the violence, and the shameless. Yan po yan. So ngayon po nakita na natin. Kaya pinag-aralan ko, sabi ko, Lord, grabe galing pala rin sa kanilang bloodline. Pero nagkamali at nagkasala. Kung tayo po ay nakaka-encounter ngayon ng spiritual na ito, na labanan sa buhay natin, labanan po natin. Magpatulong po tayo sa ating Panginoon. Amen. That is, yan ang isinasabing Christus turning into prayer. Kung may kahinaan po tayo sa mga ganyang bagay, humingi po tayo ng tulong. We need to pray. We need to fast para pahinaan ang mga gusto ng ating physical na katawan at gusto ng ating desire ng puso natin. Next. Okay. Okay. So sabi dito, anong ginawa nila? Sabi doon, prayer help us to overcome all our weaknesses. Prayer help us to live a life pleasing to God. And prayer help us to win all the battles. Tandaan natin sa bagay na ito, sa buhay natin, ang panalangin na makatutulong para tayo makonect kay Lord at para tayo ay magtagumpay. Amen. So, the next na nangyari po doon, sa makikita natin, victory in the power of worship. Kasunod po nilang ginawa, ay sila po ay nagpuri sa Panginoon. Alam niyo po ba kung ano nagagawa ng pagpupuri sa Panginoon? Sa 2 Chronicles 20, verse 21 to 24. Ang sabi dito, worship brings freedom and deliverance. Worship brings others to Jesus. Worship brings the presence of God. And worship brings power. Kaya pag nag-worship tayo, we enjoy the presence of God. Meron pong spiritual na nangyayari. Amen. Napapansin niyo pag pumunta kayo dito, parang malungkot kayo. Pero pag nagsimula ng worship, meron pong ginagawa si Lord. Amen po ba? May mga spirit na tinatanggal na hindi ayon sa Panginoon. At makikita mo, yung lungkot mo, bigla ka na lang magre-rejoice sa presence ng Panginoon. Ano nga ba nangyari sa kanila? In 2 Chronicles 20, basahin ko lang sa 2 Chronicles 20, 20 verse 21 to 24. Kung ano yung nangyari sa kanila, sabi dito, give thanks to the Lord, His faithful and endures forever. At the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused these armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Ito po ang nangyari sabi ni Lord, wala kayong gagawin. Makikita nyo na lang sa labanang ito na magtatagumpay kayo. Diba? Ang sabi dito, the armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. And after they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. So when the army of Judah arrived at the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground as far as they could see. Not single one of the enemy had escaped. Yung tatlong kalaban nila. Nagets niyo po ba? Nagets niyo po? Can you imagine lalaban ka, nakatayo ka, pagkatapos may pinatay na, may patayan na mamaya. Nag-ubusan na sila. Yung kalaban nila, sila ang nagpatayan. Amen.
Amen. Imagine, lalaban ka, sabi doon, manatili ka lang. Tumayo ka lang dyan at masdan mo at magtatagumpay kayo. Kung sa Jericho, sumigaw, bumagsak ang Jericho, meron pa silang ginawa na matindi doon na sumigaw, nag-ikot pa sila. Dito pinanood nila Amen po ba? Nakita na lang nila, patay lahat ng kaaway nila. Wala silang ginawa, kaya sabihin, they won without a fight. Amen. Grabe May mga bagay na mangyayari sa buhay ninyo. Na minsan, ginawa mo na yung lahat, pero walang nangyari. Pero nung ibinigay mo sa Diyos, may nangyari. Amen. Amen. Di ba? May mga tao dito, nangarap sila. Gusto kong bumalik sa Cayman. Sino po rito yung nag-desire na napauwi na, na-rollover na. Yung iba naman, umuwi. And then, itiniwala niya sa Diyos. Gumawa si Lord ng way para sila ay makabalik. At para sila mapagpala. Amen. So, dito sa spiritual na battle ng buhay natin, tandaan nyo, pag tayo ay nagsimulang mag-worship, manalangin sa Panginoon, there will be a great breakthrough and victory in your lives. Amen. So ito, worship brings the presence of God. Kaya pag umawit kayo, todo. Kapag gumanta kayo, todo. Pag pumalakpak kayo, huwag kayong pumapalakpak lang na kung the joy of the Lord. Kahit pag si Lord tumingin sa iyo, ano yung gagawa mo? Di ba? The joy. Ako, never akong nagsasayaw, yung nag-worship na ganun lang, the joy. Hindi. Gumagalaw talagang katawan ko. Kasi gusto ko pa nagpuri. Lahat nagpupuri sa Panginoon. Umaawit ka, sumasayaw ka para sa Panginoon. Especially, it benefits on you. Bakit? Pinapawisan ka Pero pag ikaw ay ganito lamang, the joy of the Lord, the joy of the Lord is mine. Parang walang strength. Amen. Walang power. Alam niyo ba si Lord? Tinitingnan niya, kaya ito, nung umawit na sila, ang sabi lang ni Lord sa kanila, umawit kayo, magsiawat kayo, magpuri kayo. Anong nangyari? Habang nagpupuri sila, the joy of the Lord, nanonood lang sila, the joy of the Lord is my strength. Patayin sila, the joy of the Lord, di ba? So, minsan sa buhay natin, ganun We will watch only kung ano yung gagawin ng Diyos sa laban ng buhay natin. Amen. Yung blessing na paparating, nandyan na yan. Amen po ba? Yung mga humahad lang, kaya ng Diyos wasakin. Wala nang hadlang sa mga pagpapalang paparating sa buhay mo. Can you see? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba ang pagpapala ng Diyos na parating sa buhay niyo? Yung mga hinihiling mong prayer, nandyan na yan. Amen. Ang kailangan nyo lang, the joy of the Lord is my strength. Di ba? Rejoice in the presence of God. Kahit minsan may lungkot sa puso mo, kahit minsan may problema ka, parang hirap. Bakit aawit ka lang ba kay Lord? Kapag ikaw ay pinagpapala, pero pag wala nang pagpapala sa buhay mo, you cannot rejoice in the presence of God. Why Paul and Silas, sa kabila na nakatanikala sila, sa kabila na nakakulong sila, they continue to worship the Lord. Tingnan niyo ang nangyari kina Paul and Silas. Pagkatapos noon, nawasak, di ba? Nakalaya sila nang walang nagpalaya sa kanila. Amen po ba? Only the angels and the presence of God is enough para palayain sila. Ngayon sa buhay mo, ano ang gusto mong mangyari? Amen. Continue. The spirit of worship ay mag-arise. Kaya minsan parang hinuhuli niyo ang worship. Minsan ay okay lang, ako'y makikinig lang ng Word of God. Okay lang, attend na lang ako sa TV. TV na kasi, di ba? Doon na lang tayo nakikinig. Hindi po yun Ang sarap po ng may fellowship. Ang sarap ng sama-sama tayo nagpupuri. Tingnan niyo sina Jehoshaphat, lahat sila sama-sama nagpupuri, nananalangin, nagkakaisa. And when they worship the Lord, kalaban nila, lahat patay. Amen. So walang hahadlang sa anumang hinihiling mo sa Panginoon. Amen. Amen. So kayo ba ay nasa panahon ni Jehoshaphat? Gusto niyo ba ngayon? O baka naman may kalaban pa tayong Amon sa buhay natin? May mga Moab pa ba tayo sa buhay natin?
May mga Edom pa ba? Conflict sa buhay natin. Yung Edom kasi, conflict yan eh. Away, alitan. Asawa mo man, kapatid mo man, pamilya mo. Minsan, hirap magpatawa, di ba? That is the conflict. Baka yan yung struggle mo. Mas mabuting palayain nyo yung sarili nyo. Mas mabuting ikaw na yung magpakumbaba at ikaw na ang talagang parang, yung magkasundo. Napakahalaga eh. Kaysa manatili tayong may conflict at yan is Edom. Kaya pag may conflict, may Edom kaya ta ngayon ah. Di ba? Ops, medyo may spirit of seduction. Ops, nasa Moab kaya ta ngayon na. Iwan na natin yung mga bisyo na yan. Kasi sa langit, wala ambir. Di ba? Dooy walang naglalasing. So, yun lang yan di ba? Kaya ngayon, di ba? Kailangan dito, we walk holy in the sight of God. We commit ourselves like Jehoshaphat. Amen. The next, ang sabi dito, the Lord will fight for you. You need only to be still. Manatili ka lang. Manatili kayo sa Panginoon. Amen po ba? Sa kahit anong sitwasyon, hindi tayo lalayo. Ang paglayo sa Panginoon, mas mahihirapan tayo kung wala si Lord sa buhay natin. But if you are with God, you are with Him, God will fight for you. And you will always win in the battle. Amen. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be nothing and perish. Lahat, di ba? Mapapahiya sila. Yung mga tao minsan, kung ano mga sinasalita sa iyo, sinasabi, time will come, mapapahiya rin sila. Amen po ba? Amen po ba? Minsan may mga tao nakakasakit sa iyo, ibigay mo sa Panginoon, wag mo na, sabi doon, wag mo na silang labanan, hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Amen po ba? Minsan kasi tayo kung ano ng mga sinasalita, papatulan mo agad lalabanan mo agad, sasalitaan mo agad ng kung ano-ano. Pero mapapansin mo ang isang tao, tumahimik ka lang, hayaan mo si Lord. Makikita mo na lang, ba ano nangyari doon? Parang ganon. So, all the rage against you will surely be ashamed. Mapapahiya rin. Amen. Next, sabi dito, ito ang maganda. After na namatay ang mga kalaban nila, sabi dito, the battles to blessing. Ang labanan, patungo sa pagpapala. Sabi mo nga, ang labanan, patungo sa pagpapala. Won the battle with a fight. Sabi dito, pag binasa mo dito sa 25 to 30, ito po ang nangyari. King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment. Ano po nakikita nila? Equipment. Yung mga, di ba, nagpatayan. Di po ba mahalaga sa kanila yung mga sa panglaban nila? Di ba? Kung sa panahon natin, mga baril-baril, di ba, mga ganon. So may mga equipment yan. Clothing, mga damit. Nakakuha pa sila ng mga damit na kailangan din nila. So sabi doon, lahat ng mga valuable sa time na yon, nakuha nila. Ang sabi dito, more than they could carry, sabi doon, 4 na araw silang kinukuha nila lahat ng, pag sinabi kasi ni Lord ganito, kunin nyo ang lahat ng gusto nyo kunin. Amen po ba? Kunin nyo lahat ng yaman, kukunin mo. Pero pag sinabi ng Diyos, wag nyong hahawakan yan, wag nyong gagaluhin, pabayaan nyo yan, destroy nyo yan. Sumunod po tayo sa Diyos. Pero dito, kunin nyo, kinuha nila lahat, ginather nila. So sobrang yaman nila kasi yung 3 bansa. Natupok na yung mga bus of army nila, di ba? So ang dami lang nakuha, ang dami nila nalikom. Yung blessing, aapaw. Kasi, nandyan talo na ang kaaway. Sino po bang kaaway natin sa buhay natin? Sa mundong ito. Di ba si Satanas? Ang magnanakaw pumarito upang sirain at wasakin ang buhay ng tao. Pero si Lord pumarito para tayo ibigyan ng buhay na kasiyasiya. Amen. Na pagpapala. Kung ikaw ngayon may sakit, God will heal you. Kung ikaw ay may emotion na nasasaktan ka ngayon, God will heal you. Jesus came to seek and save. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Amen. So King Jehoshaphat and all his men went out gather plunder. Sabi dito, on the 4th day, they gather in the valley of blessing. Sabi mo nga, valley of blessing. Hindi lambak ng pagpapala. Amen. Sabi mo nga, lambak ng pagpapala. Which got its name the day because the people praise and thank the Lord. There, it is still called the Valley of Blessing today. Gusto niyo sa Valley of Blessing? Sinong gusto ng Valley of Blessing? Sino ang gusto? Gusto niyo marinig. Sino po ang gusto?
Amen. Lord, gusto namin sa Valley of Blessing. Amen. Grabe, ano? Lambak ng pagpapala, talo na nga ang kaaway. Nakuha mo pa ang lahat na meron sa kaaway. Kaya nga yung say, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Anong ninakaw ng kaaway sa'yo? Took back what he stole from me. Di ba? Yan yung isang awit. Kinuha natin ang lahat na kininakaw ng kaaway. Kung ininakaw sa iyo ang kapayapaan, kung ninakaw sa iyo yung lahat ng mga financial mo, ibabalik ng Diyos, doble-dobleng pagpapala. Ruma-ragasang pagpapala. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi doon, all the enemies are defeated. No one has escaped. The vast of army are all dead. 4 days collecting the valuable things. They returned to Jerusalem joyfully. Sabi mo nga, joyfully. The kingdom of Jehoshaphat was at peace. Sila ay namuhay na mapayapa. Amen po ba? Kasi wala na mga nang-aaway sa kanila. Nangamatay na eh. Ngayon, punong-puno ng kapayapaan ang panahon ni Jehoshaphat. At punong-puno ng pagpapala. Amen po ba? Kaya sinabi ni Lord, peace be with you. Peace be with you. Si Lord po ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso ng tao. Dahil kahit anong problema, kaya nating harapin, basta't kasama natin si Lord. Amen. Every day you will hear that. Kasama natin ang Panginoon. Amen. So, okay, last. Jehoshaphat life show, God is actively involved every details of our lives. Tandaan nyo, kay Jehoshaphat, sa buhay ni Jehoshaphat, lahat tayo, every details of our lives, God knows it. Even yung nalaglag na nating hair, alam ng Diyos. Amen po ba? Every part of our lives, alam ng Diyos. Iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Amen. Amen. Pinagdaraanan mo, mabigat man, alam ng Diyos yan. Kaya, nahihirapan ka ngayon? Nasasaktan ka ngayon? May mga Amon at Edom sa buhay mo? Bring to God. Pray, fast, worship. Yan ang kailangan natin. When God decide, wait for it and get ready. Kapag nagdesisyon ang Diyos sa buhay mo, hintay. Maging ready ka na. Be still. Manatili ka. Get ready for the blessing to pour out in your lives. Amen. Amen. May battle man sa buhay natin ngayon. May hinihintay ka man ngayon. But get ready always. Sabi ni Lord He decide. Jehoshaphat means decide. So, when God decide, wait for it and get ready. Hintay mo lang. Eto na, eto na, eto na. Excited dapat tayo. Amen po ba? Akin yon. Amin yon. Tinatanggap ko, Lord. Ano po ba hiniling ninyo sa Panginoon sa umagang ito? Ano po ba yung pinagdadaanan ninyo ngayon? Alam ng Diyos yan. Every details of your lives, alam ng Panginoon. The battle is not yours, but God. He will fight for you. Amen. He will fight for you. Sabi mo nga. Amen. Handa na po ba tayo mag-rejoice? Handa na po ba tayong umawit sa Panginoon? This time, gusto ko umawit tayo masaya. Kasi yun yung gusto ni Lord That we will, kung gusto niyo matanggap ang pagpapala ng Panginoon, we rejoice in the presence. At ayoko nang makikita, kayo ay malungkot. Ayoko nang makikita pa nag-worship. The joy of the Lord is my strength. Wala nang ganun, ha? Amen. Hindi ko kayo pinapagalitan, sinasabihan ko. Kasi gusto ni Lord, pag nag-awit tayo, nagpuri tayo sa Panginoon, we rejoicing in the presence of God. Sige nga tayong lahat ay tumayot, awitin lang natin dahil gusto ng Diyos marinig. Amen. Ay, mamaya, magre-rejoice pa tayo mamaya. Come on, church. Yeah. Sing the joy. Come on! Yeah. Yes, Lord. Come on. Give your best to the Lord. Let's clap our hands to the Lord.
This is the day you made. So I rejoice and be glad. Rejoice. This is where I believe, 'cause you are more than enough for me. You are faithful. Amen. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. My soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. This is the day. This is the day you made. So I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe, 'cause you are more than enough for me. Sing, you are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. More than the joy of the Lord is my strength. Yes, oh God. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my Hallelujah! Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. Dahil ang ginawa nila ay God,
rejoicing in the presence always. Hallelujah. Panginoon, salamat, O Diyos, sa kagalakan. Salamat sa tagumpay. Salamat sa buhay ni Jehoshaphat. Salamat dahil naintindihan namin that every day we have a battle. But sa kabila ng bagay na yon, kasama ka namin, Panginoon, sa bawat laban ng buhay namin. At ibinibigay mo ang tagumpay sa bawat isa. Kaya Lord, continue to bless and strengthen the faith of your people, O God. Whatever the Moab, whatever the Edom, whatever, Panginoon, na amon sa buhay namin, na dapat na matanggal, nasira, Panginoon, at harapin, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. In the name of Jesus, we continue to declare the power of God to your people, O God. We declare your blessing, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord. Inaangking ko ang tunay na tagumpay at paglaya ng mga tao mo, Panginoon. In the name of Jesus. But thank you, Father, in Jesus' name. Amen.